Pumirma ka na, Arthur. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Iyon ang utos ng biyenan kong si Amalia, habang nakatayo siya sa likod ng asawa kong si Maricar. Parang siya ang abogado, hukom, at may-ari ng buhay naming dalawa. Nasa harap ko ang papel ng hiwalayan, nasa kanang kamay ko ang ballpen, at sa kaliwang bulsa ko, nanginginig ang cellphone ko dahil may sunod-sunod na text galing sa bangko. Hindi ko muna binasa, dahil sa unang tingin ko pa lang sa mukha ni Maricar, alam kong may mali sa araw na iyon. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya galit. Para siyang naghihintay ng sukli bago ko ituloy. Kung ikaw ang nasa lugar ko, pinapapirma ka habang ipinagdiriwang na ng pamilya ng asawa mo ang pagkawala mo. Magko-comment ka ba ng lalaban ako o tatahimik muna ako? Mag-subscribe ka na rin kung gusto mo ng mga kwentong hindi puro sigawan, kundi ebidensyang unti-unting bumabalik sa may-ari. Ako si Arthur Cruz, 42 anyos. Hindi ako mayaman sa itsura. Wala akong dating na parang negosyanteng may sariling opisina. Madalas, polo shirt lang ako, itim na pantalon, relo na gasgas na ang gilid, at sapatos na mas pinipili kong ipaayos kesa palitan. Pero sa loob ng 11 taon, ako ang naging likod ng pamilyang Pilapil, pamilya ni Maricar. Sila ang nakatira sa bahay na ako ang naghulog. Sila ang gumagamit ng sasakyan na ako ang nag-maintain. Sila ang nagbukas ng maliit na catering at supplies business gamit ang pangalan ni Maricar. Pero puhunan ko ang unang umikot. Hindi dahil tanga ko, kundi dahil asawa ko siya noon. At sa isip ko, kapag umangat siya, aangat din kami. Pero iba pala ang ibig sabihin nila ng kami. Mainit noong hapon iyon sa sala ng bahay namin sa Quezon City. Hindi naka-on ang aircon, kahit kaya naman. Siguro, para mas maramdaman kong hindi na ako bisita, hindi na rin ako pamilya. May amoy ng bagong lutong pansit canton sa kusina. May halong pabango ni Amalia na masakit sa ilong. At may ingay ng kutsara at plato mula sa dining area. May handaan para sa hiwalayan ko. Nasa sofa si Maricar. Nakaputing blouse, tuwid ang buhok, pulang-pula ang koko. Sa tabi niya ang kapatid niyang si Dennis. Hawak ang susi ng sasakyan ko na parang kanya iyon. Sa may pinto naman nakasandal si Mang Lito, asawa ni Amalia. Tahimik, pero nakatingin sa akin na parang matagal na akong talo. At naandun din si Brent, bagong manugang nila ayon kay Dennis. Habang nakangisi, hindi pa legal ang annulment namin. Hindi pa tapos ang anumang proseso. Pero ipinakilala na siya ni Amalia sa kapitbahay bilang mas bagay kay Maricar. Nakasuot siya ng mamahaling relo, hapit na long sleeves, at sapatos na parang hindi pa nakakatapak sa putik. Ngumiti siya sa akin ng maikli. Hindi masama, hindi rin mabait. Ngiti ng lalaking sinabihang, wala na akong halaga. Arthur, sabi ni Maricar, malamig ang boses. Mas madali kung hindi mo na palalakihin. Tumingin ako sa papel. Kasunduan niyon na kusang aalis ako sa bahay. Hindi na ako makikialam sa negosyo at hindi ko hahabulin ang ilang gamit na nasa pangalan niya daw. Hindi ko hahabulin, mahinang tanong ko. Suminghap si Amalia. Ay, magsisimula na naman. Kahit kailan talaga, ikaw pa ang biktima. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa paligid. Sa kortinang ako ang bumili noong first anniversary namin. Sa dining table na ako ang nagbayad ng hulugan. Sa picture frame namin ni Maricar sa Tagaytay. Nakatagilid na ngayon, parang sinadyang hindi makita ng mga bisita. At doon ko narinig ang unang tunog na hindi bagay sa eksena. Ding! Cellphone ko. Isang bank alert. Hindi ko binuksan, pero nakita ko ang preview sa lock screen. Transaction attempt, 84,260 pesos. Pilapil Events and Supplies. Pending authorization. Kumunot ang noo ko. Pilapil Events and Supplies. Hindi na dapat gumagalaw yun nang hindi ako naaabisuhan dahil ako ang primary guarantor ng credit line. Noong nakaraang buwan pa ako nag-submit ng request sa bangko na tanggalin ng anumang authority na konektado sa personal cards ko. Ang sabi nila, processing. Pero bakit ngayon, habang pinapapirma ako, may transaction? May problema? Tanong ni Dennis. Parang may alam. Itinaas ko ang tingin ko sa kanya. Wala. Pero sa loob ko, may nagsimulang gumalaw. Hindi galit, hindi pa. Parang lamig na pumasok sa dibdib. Pinirmahan ko ang papel. Tahimik. Walang bagsak ng ballpen. Walang dramatic na tingin. Pinirmahan ko lang ang pangalan ko. Arthur M. Cruz. Pagkatapos, ibinigay ko kay Maricar. Bahagyang lumiwanag ang mukha niya. Finally! Bulhong niya. Si Amalia naman, parang nakahinga matapos ng matagal na pakikipaglaban. Oh, ayan! Tapos na! Dennis, tawagin mo na sila! Kain na! Kain na! Parang may nanalo sa raffle. Tumayo ako.
Dahan-dahan, kinuha ko ang lumang leather bag ko na nasa tabi ng pinto. Hindi ko na hinanap ang ibang gamit ko. Alam kong may oras para doon. At ang araw na iyon, hindi araw ng pagkuha. Araw iyon ng pag-alam. Paglabas ko ng bahay, narinig ko ang pagtawa ni Amalia. "Brent, anak, ikaw na muna ang bahala sa bayaran mamaya, ha? Gamitin mo na lang muna yung card. Alam mo na." Huminto ang pako. Hindi ako lumingon. Pero kinabahan ng likod ko. Yung card. Ialing card iyon. Pagkasara ng gate, saka ko binuksan ng cellphone ko. 3 alert, isang restaurant reservation, isang supplier payment attempt, at isang notice mula sa banking app. Supplementary card ending 917 used for pre-authorization. Hindi iyon card ni Maricar. Supplementary card iyon ni Amalia. Card na ipinakiusap nilang wag mo na munang ipakancel dati dahil pang emergency daw ng negosyo. Card na dapat sarado na. Sa loob ng bahay, sumabog ang tawanan. May kumalansing na baso. May nagpatugtog ng lumang love song na parang sinasadyang ipahiya ako hanggang sidewalk. Tumayo ako sa ilalim ng araw, hawak ang cellphone at doon ko naramdaman na hindi lang ako iniwan. Ginamit pa nila ako hanggang sa huling minuto. At habang nagdiriwang sila sa loob, may tumawag sa akin mula sa bangko. "Sir Arthur," sabi ng babae sa linya, "kailangan po naming i-confirm kung authorized ninyo ang malaking charge ngayon." Tumingin ako sa bahay na puno ng ilaw, amoy handa at maling saya. At sa pinakaunang pagkakataon sa araw na iyon, ngumiti ako ng kaunti. Hindi ko authorized. Tapos huminga ako ng malalim. Pero wag niyo pong munang ibaba ang linya. May gusto akong ipacheck dahil kung ang akala nila, pirma ko ang katapusan, hindi nila alam na minsan ang pinakatahimik na pirma ang simula ng pagbabalik ng lahat ng kinuha nila. Pumirma ka na, Arthur. Huwag mo nang pahirapan ang sangili mo. Yun ang utos ng biyenan kong si Amalia. Habang nakatayo siya sa likod ng asawa kong si Maricar, parang siya ang abogado, hukom at may-ari ng buhay naming dalawa. Nasa harap ko ang papel ng hiwalayan. Nasa kanang kamay ko ang ballpen at sa kaliwang bulsa ko nanginginig ang cellphone ko dahil may sunod-sunod na text galing sa bangko. Hindi ko muna bimasa. Dahil sa unang tingin ko pa lang sa mukha ni Maricar, alam kong may mali sa araw na iyon. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya galit. Para siyang naghihintay ng sukli. Bago ko ituloy, kung ikaw ang nasa lugar ko, pinapapirma ka habang ipinagdiriwang na ng pamilya ng asawa mo ang pagkawala mo? Magko-comment ka ba ng lalaban ako? O tatahimik muna ako? Mag-subscribe ka na rin kung gusto mo ng mga kwentong hindi puro sigawan, kundi ebidensyang unti-unting bumabalik sa may-ari. Ako si Arthur Cruz, 42 anyos. Hindi ako mayaman sa itsura. Wala akong dating na parang negosyandeng may sariling opisina. Madalas, polo shirt lang ako. Itim na pantalon, relo na gasgas na ang gilid, at sapatos na mas pinipili kong ipaayos kaysa palitan. Pero sa loob ng 11 taon, ako ang naging likod ng pamilyang Pilapil, pamilya ni Maricar. Silang nakatira sa bahay na ako ang naghulog. Silang gumagamit ng sasakyan na ako ang nagmintin. Silang bumukas ng maliit na catering at supplies business gamit ang pangalan ni Maricar. Pero puhunan ko ang unang umikot. Hindi dahil tanga ako, kundi dahil asawa ko siya noon at sa isip ko, kapag umangat siya, aangat din kami. Pero iba pala ang ibig sabihin nilang kami. Mainit nung hapon na iyon sa sala ng bahay namin sa Quezon City. Hindi naka-on ang aircon, kahit kaya naman. Siguro para mas maramdaman kong hindi na ako bisita. Hindi na rin ako pamilya. May amoy ng bagong lutong pansit canton sa kusina. May halong pabango ni Amalia na masakit sa ilong. At may ingay ng kutsa at plato mula sa dining area. May handaan. Para sa hiwalayan ko. Nasa sofa si Maricar. Nakaputing blouse, tuwid ang buhok, pulang-pula ang kuko. Sa tabi niya ang kapatid niyang si Dennis, hawak ang susi ng sasakyan ko na parang kanya iyon. Sa may pinto naman nakasandal si Mang Lito, asawa ni Amalia. Tahimik pero nakatingin sa akin na parang matagal na akong talo. At nandun din si Brent, bagong manugang nila,
ayon kay Dennis habang nakangisi. Hindi pa legal ang annulment namin, hindi pa tapos ang anumang proseso, pero ipinakilala na siya ni Amalia sa kapitbahay bilang mas bagay kay Maricar. Nakasuot siya ng mamahaling relo, hapit na long sleeves at sapatos na parang hindi pa nakakatapak sa putik. Ngumiti siya sa akin ng maikli. Hindi masama, hindi rin mabait. Ngiti ng lalaking sinabihang wala na akong halaga. Arthur, sabi ni Maricar, malamig ang boses. Mas madali kung hindi mo na palalakihin to. Tumingin ako sa papel. Kasunduan iyon na kusang aalis ako sa bahay. Hindi na ako makikialam sa negosyo at hindi ko hahabulin ng ilang gamit na nasa pangalan daw niya. Hindi ko hahabulin? Mahinang tanong. Suminghap si Amalia. Ay, magsisimula na naman. Kahit kailan talaga ikaw pa ang biktima. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa paligid. Sa kurtinang ako ang bumili nung first anniversary namin. Sa dining table na ako ang nagbayad ng hulugin. Sa picture frame namin ni Maricar sa Tagaytay. Nakatagilid na ngayon, parang sinadyang hindi makita ng mga bisita. At doon ko narinig ang unang tunog na hindi bagay sa esena. Ding! Cellphone ko. Ang unang bank alert. Hindi ko binuksan pero nakita ko ang preview sa lock screen. Transaction attempt, 84,260 pesos. Pilapil Events and Supplies. Pending authorization. Kumunot-nuot ang fraud ko. Pilapil Events and Supplies. Hindi na dapat gumagalaw yon nang hindi ako inaabisuhan dahil ako ang primary guarantor ng credit line. Nung nakaraang buwan pa ako nag-submit ng request sa bangko na tanggalin ang anumang authority na konektado sa personal cards ko. Ang sabi nila, processing pa. Pero bakit ngayon habang pinapapirma ako, may transaction? May problema? Tanong ni Dennis, parang may alam. Itinaas ko ang tingin ko sa kanya. Wala. Pero sa loob ko, may nagsimulang gumalaw. Hindi galit, hindi pa. Parang lamig na pumasok sa dibdib. Pinirmahan ko ang papel. Tahimik. Hindi nagbagsak ang ballpen, hindi nagdramatic na tingin. Pinirmahan ko lang ang pangalan ko, Arthur M. Cruz. Pagkatapos, ibinigay ko sa Maricar. Bahagyang lumiwanag ang mukha niya. Finally, bulong niya. Si Amalia naman parang nakahinga matapos ang matagal na pakikipaglaban. O ayan, tapos na. Dennis, tawagin mo na sila. Kain na. Kain na. Parang may nanalo sa raffle. Tumayo ako. Dahan-dahan. Kinuha ko ang lumang leather bag ko na nasa tabi ng pinto. Hindi ko na hinanap ang ibang gamit ko. Alam kong may oras para roon. At ang araw na iyon, hindi araw ng pagkuha. Araw iyon ng pag-alam. Paglabas ko sa bahay, narinig ko ang pagtawa ni Amalia. Brent, anak, ikaw na munang bahala sa bayaran mamaya ha? Gamitin mo na lang muna yung card. Alam mo na. Huminto ang paa ko. Hindi ako lumingon, pero kinabahan ng likod ko. Yung card. Aling card? Pagkasara ng gate, saka ko binuksan ng cellphone ko. 3 alert. Isang restaurant reservation, isang supplier payment attempt, at isang notice mula sa banking app. Supplementary card ending 0917 used for pre-authorization. Hindi iyon card ni Maricar. Supplementary card iyon ni Amalia. Card na ipinakiusap nilang huwag mo nang ipakancel dati dahil pang-emergency daw ng negosyo. Card na dapat sarado na. Sa loob ng bahay sumabog ang tawanan. May kumalansing na baso. May nagpatugtog ng lumang love song na parang sinasadya akong ipahiya hanggang sa sidewalk. Tumayo ako sa ilalim ng araw, hawak ang cellphone, at doon ko na unang naramdaman na hindi lang ako iniwan. Ginamit pa nila ako hanggang sa huling minuto. At habang nagdiriwang sila sa loob, may tumawag sa akin mula sa bangko. Sir Arthur, sabi ng babae sa linya, kailangan po naming i-confirm kung authorized ninyo ang malaking charge mayon. Tumingin ako sa bahay na puno ng ilaw, amoy handa, at maling saya. At sa pinakaunang pagkakataon sa araw na iyon, ngumiti ako ng kaunti.
Hindi. Sabi ko, hindi ko authorized. Tapos, huminga ako ng malalim. Pero wag niyo munang ibaba. May gusto akong ipacheck. Dahil kung ang akala nila pirma ko ang katapusan, hindi nila alam na minsan ang pinakatahimik na pirma ang simula ng pagbabalik ng lahat ng kinuha nila. Pag-alis ko sa bahay, hindi ako dumiretso sa kaibigan. Hindi rin ako pumunta sa bar, sa simbahan, o sa kung saan man pupunta ang lalaking biglang nawala ng tahanan. Naglakad muna ako hanggang kanto, hawak ang bag na may 3 polo, isang lumang charger, folder ng resibo at ilang papel na matagal ko nang hindi pinapansin. Mainit ang semento. May tricycle na dumaan na amoy gasolina. May nagtitinda ng turon sa gilid, sumisirit ang mantika sa kawali. Sa normal na araw, bibili ako roon. 2 para sa akin, 1 para kay Maricar dahil lagi niyang sinasabing ayaw niya sa saging pero nauubos naman niya ang kalahati ng akin. Noong araw na iyon, hindi ako bumili. Umupo ako sa waiting shed sa tabi ng poster ng nawawalang aso at tarp ng barangay cleanup drive. Doon ko binuksan ang banking app. Isa-isa kong tinignan ang alerts. 84,260 pesos, restaurant pre-authorization. 37,500 pesos, flower and styling deposit. 112,000 pesos, supplier credit extension request. 18,900 pesos, appliance center installment attempt. Napapikit ako. Hindi pala simpleng handaan. Buong selebrasyon pala ang sinubukan nilang isangdal sa akin. At hindi lang iyon. Nang buksan ko ang email ko, may 2 notice mula sa supplier ng catering equipment. Nakalagay, "Thank you for confirming continuation of guarantor support." Continuation? Napatayo ako. Doon nagsimulang magtagpi-tagpi sa isip ko ang mga bagay na dati kong pinalampas dahil akala ko parte lang ng pamilya. Noong nakaraang buwan, tinanong ako ni Amalia habang kumakain kami ng hapunan, "Arthur, may copy ka pa ba ng ID mo? Kailangan lang sa renewal ng business permit." Ibinigay ko. Noong 1 linggo, pinapirma ako ni Maricar sa isang receiving slip dahil may dumating daw na kitchen supplies. Hindi ko binasa ng buo dahil nagmamadali ako papasok. Pumirma ako. Noong isang gabi, napansin kong nawawala ang maliit kong folder ng bank forms, pero sabi ni Dennis, baka nailigpit ni ate. Hindi ko hinanap. Sa bawat alaala, may maliit na tinik na bumabangon ngayon. Hindi sila biglang naging tuso sa araw ng hiwalayan. Matagal na nilang inihahanda ang pag-alis ko nang hindi nawawala ang gamit nila sa pangalan ko. Tumawag ulit ang bangko. Si Miss Laarni, relationship officer na nakilala ko noong kumuha kami ng credit line para sa negosyo. "Sir," sabi niya, maingat ang boses, "may request po dito for temporary extension under Pilapil Events and Supplies. Nakalagay po, you acknowledged by signed authorization." "Anong petsa?" "April 18 po." Napahawak ako sa noo. April 18. Noong araw na iyon nasa Batangas ako para sa delivery ng isang kliyente. May resibo ako ng toll, may picture ako ng truck, may text ako kay Maricar na gabi na ako makakauwi. "Hindi ako pumirma noong April 18, sabi ko. Tumahimik siya sandali. Sa linya, naririnig ko ang mahinang pitik ng keyboard. "Sir, for security, hindi ko po pwedeng i-forward sa inyo agad ang document, pero maaari po kayong mag-file ng formal dispute and request for document review." "Gaano katagal?" "Usually 5 to 7 banking days." Tumingin ako sa bahay sa malayo. Hindi ko nakita ang gate pero alam kong tuloy ang tawanan. Alam kong may pagkain sa mesa. Alam kong si Brent, ang bagong ipinagmamalaki nilang pamilit, ay nakaupo sa pwestong dati kong inuupuan. 5 to 7 banking days. Sa 5 araw, kaya nilang gamitin pa ang pangalan ko sa kung ano-ano. "Miss Laarni," sabi ko, pinipilit kong maging kalmado, "pwede ban immediate hold muna sa supplementary card ending 0917 at lahat ng transaksyon na kailangan ng personal guarantee ko?" "Sir, kung card ninyo ang primary, yes. Pero sa business credit line, kailangan po ng written request. Magpapadala ako ngayon." "Noted po. Pero sir," humina ang boses niya, "may tumawag din po kanina. Nagpakilalang si Mrs. Amalia Pilapil.
Sabi niya, huwag daw munang i-entertain ang changes dahil emotionally unstable daw kayo after separation. Napangiti ako, pero hindi masaya. Emotionally unstable. Galing. Bago pa ako makagalaw, inunahan na nilang sirain ang kredibilidad ko. Recorded ba ang call? Yes, sir, for quality and documentation. Pakilagay sa notes, sabi ko. I am formally disputing any representation made on my behalf. I am not authorizing further charges. I will submit documents within the hour. Pagbaba ko ng call, hindi ko tinawag si Maricar. Hindi ko rin tinawag si Amalia para magwala. Natutunan ko na yon sa negosyo. Kapag ang kalaban mo maingay, huwag mong sabayan ng ingay. Hanapin mo ang papel. Hanapin mo ang oras. Hanapin mo kung sino ang pumirma, sino ang tumanggap, at sino ang may access. Tumawag ako kay Nora, dating bookkeeper namin. Siya ang unang nag-ayos ng resibo noong maliit pa ang negosyo. Umalis siya 6 na buwan na ang nakaraan. Ang sabi ni Maricar noon, tamad daw. Ang sabi ni Amalia, maraming reklamo. Pero noon pa man, tahimik lang siya kapag tinatanong ko. 3 ring bago niya sinagot. Sir Arthur? Nora, pasensya na, may itatanong lang ako. May alam ka ba tungkol sa authorization form na pinapirma raw sa akin? Sa kabilang linya, biglang nawala ang ingay. Parang lumayo siya sa kung saan man siya. Sir, alam ko po, alam niyo na. Tumigas ang kamay ko sa cellphone. Anong alam? May pinapaayos po kasi si Ma'am Amalia. Mga access sa supplier, bank renewal, payroll advance. Sabi niya kayo raw ang bahala pero busy lang daw. May mga papel po siyang pinapahanda sa akin. Kailan ito? Bago po ako umalis. Bakit ka umalis, Nora? Matagal siyang hindi sumagot. Sa background may batang tumawa. Siguro anak niya o pamangkin. Pagbalik ng boses niya, nanginginig na. Hindi po ako umalis. Pinaalis po ako kasi ayaw kong i-backdate yung isang form. Napatayo ako mula sa waiting shed. Dumaan ang jeep na biyahin ko baw. Malakas ang busi na, pero halos hindi ko narinig. May malamig na bumaba mula batak ko hanggang likod. Anong form? Authority to continue guarantor support po. May pirma nyo na raw pero nung nakita ko, parang scan lang po. Tinanong ko bakit April 18 ang date alam kong nasa Batangas kayo noon dahil ako ang nagprint ng delivery receipt. Napatingin ako sa bag ko. Nandun ang folder. Nandun siguro ang delivery receipt. Hindi pala random ang mga papel na dala ko. Parang may maliit na ilaw na bumukas sa gitna ng dilim. May copy ka ba? Tinanong ko. Wala po akong hawak na original, sir. Pero may picture po ako ng draft. Pinicturan ko kasi natakot ako. Baka ako ang pagbintangan. Kailangan kong ipadala sa akin. Sir, kung malalaman nila, baka balikan ako. Hindi ko agad siya sinagot kasi totoo yun. Hindi lang ako ang may mawawala rito. May ibang taong nadamay sa pamilyang sanay mag-utos at maglinis ng sariling kalat gamit ang takot ng iba. Kahit hindi ngayon, sabi ko, pero kailangan kong malaman kung totoo. May mali po sa form, sir. Hindi lang pirma, pati witness. Sino ang witness? Si Sir Dennis po. Napapikit ako. Dennis. Kaya pala nakangisi siya kanina. Hindi lang siya nanunood sa hiwalayan ko. Isa siya sa may hawak ng tali. Pagbaba ng call, binuksan ko ang folder sa bag. Kumalat ang ilang resibo sa upuan. Toll receipt, delivery log, gas slip, picture printout ng delivery sa Batangas, at sa ilalim may lumang papel na photocopy ng ID ko na may pirma. Pirma na pwedeng iskan, pirma na pwedeng gayahin, pirma na pwedeng gamitin para gawing tuloy-tuloy ang utang ko kahit tinatanggal na ako sa buhay nila. Noon kong narinig ulit ang text alert, supplementary card ending 0917, transaction declined. Sumunod ang isa pa, merchant, Casa Villarreal Events Hall, amount 84,260 pesos, declined. At ilang segundo pa lang tumawag si Maricar. Hindi ko sinagot. Sumunod si Dennis, hindi ko rin sinagot. Pangatlo, si Amalia. Hinayaan kong mag-ring hanggang maputol. Pero bago pa ako makagalaw, may dumating na message mula sa kanya. Anong ginawa mo sa card? Pinapahiya mo kami. Tinignan ko ang screen. Matagal. Tapos nag-type ako ng isang linya. Hindi ako ang nagpapahiya sa inyo, ma. Resibo ang gumagawa niyan. Hindi ko ipinadala. Binura ko rin dahil hindi pa oras para magsalita.
Oras pa lang para mangolekta. Hindi ko ibinaba ang tawag. Hindi rin ako nagsalita agad. Sa kabilang linya, maririnig ang kaluskos ng mga plato, mahinang tugtog ng piano sa restaurant, at boses ng isang waiter na paulit-ulit na nagsasabing, "Ma'am, baka may ibang card po kayo?" Sa gitna ng lahat ng iyon, nangingibabaw ang boses ni Amalia. "Arthur, sagutin mo ko! Anong ginawa mo sa card ko?" Tahimik ako nakatayo sa labas ng bangko. Hawak ang folder sa kaliwang kamay. Mainit ang araw sa batok ko, pero malamig ang pakiramdam ko sa loob. Hindi dahil wala na akong sakit. Nandun pa rin iyon. Nasa sikmura ko. Mabigat. Pero sa unang pagkakataon mula nang pinalayas nila ako, hindi na ako nagmamadali. "Ma," sabi ko, mahinahon, "hindi mo card yan." Sandaling tumahimik ang kabilang linya. "Ano?" "Supplementary card yan sa account ko at hindi ko authorized ang transactions ninyo." Sumabog ang boses ni Dennis sa background. "Grabe ka, Kuya Arthur! Pinapahiya mo kami rito!" Halos mapatawa ako pero pinigilan ko. Kasi yun ang gusto nila. Mapikon ako, tumaas ang boses ko, magkaroon sila ng dahilan para sabihing ako ang hindi maayos kausap. "Dennis," sabi ko, "hindi ko kayo pinapahiya. Ang tanong, bakit kayo nagbabayad ng celebration ninyo gamit ang account ko?" "Celebration?" singit ni Maricar. "Huwag kang dramatic. Family lunch lang ito." "Family lunch na 84,260 pesos? Walang sumagot. Sa kabilang linya, may narinig akong mahinang bulungan. Si Brent parang hindi na sigurado kung kaninong panig siya dapat tumayo. Yun ang unang lamat. Hindi malakas, hindi maingay, pero doon nagsisimula ang pagbagsak ng pader. Sa unang bitak. "Arthur!" Biglang lumambot ang boses ni Maricar. "Pag-usapan natin ito ng maayos, nakakahiya sa tao. Pinag-usapan dapat natin yan bago ninyo ginamit ang pangalan ko." "Hindi mo naiintindihan. Iniintindi ko nga, kaya hindi ako sumisigaw." Narinig ko ang buntong hininga niya. Yun ang hiningang kabisado ko. Yun ang hiningang ginagamit niya kapag gusto niyang palabasin na ako ang nagpapahirap ng sitwasyon. Noon, tumatalab pa yun sa akin. Kapag ganun siya huminga, ako na ang unang humihingi ng tawad kahit hindi ko alam ang kasalanan ko. Pero ngayon, hawak ko ang folder. At ang folder na yon ang pumalit sa konsensya nilang matagal ng tulog. "Arthur," sabi niya, mas mahina, "kung may galit ka sa akin mo ibuhos. Huwag sa pamilya ko." Pimikit ako sandali. Pamilya ko rin sila dati. Ilang Pasko akong nagluto ng hamon sa bahay na yon. Ilang birthday ni Amalia, ang ako ang nagbayad ng handa. Ilang beses kong sinundo si Dennis kapag nalalasing at walang pamasahe pa uwi. Ilang beses kong pinahiram ng pera si Mang Lito para sa gamot niya, kahit alam kong ibibili lang iyon ng panabong na manok. Hindi ako pumasok sa pamilyang yon na may dalang resibo. Pero pinalabas nila ako nang kailangan ko ng magbilang. "Arthur," sabi ko, "hindi ito galit. Audit ito." Tahimik. Noon ko narinig si Brent. "Audit?" May gumalaw sa background. Parang may inagaw na cellphone. "Walang karapatang i-audit kami, Arthur. Negosyo ng anak ko ito." "Negosyo ng anak ninyo na may credit line na ako ang guarantor. May supplier access na pangalan ko ang ginamit. May authorization form na hindi ko pinirmahan." Doon biglang lumamig ang linya. Kahit hindi ko sila nakikita, alam kong nagtinginan sila. Lalo na si Dennis. "Anong authorization form?" Pilit na tanong ni Maricar. Hindi ko sinagot agad. Minsan, ang hindi mo sagot ang mas malakas kaysa paliwanag. Hinayaan kong marinig nila ang katahimikan ko. Hinayaan kong isipin nila kung gaano na karami ang alam ko. "Sige, magbayad kayo gamit ang sarili ninyong pera. Pagkatapos, mag-usap tayo sa tamang lugar." "Anong tamang lugar?" tanong ni Brent. "Bangko, abogado. Kung kailangan, barangay muna para dokumentado. Pero hindi sa restaurant habang pinapasa ninyo sa akin ang bill." Ibababa ko na sana nang biglang sumigaw si Amalia. "Walang utang na loob, matapos kaming tanggapin sa pamilya." Napatigil ako. Matapos nilang tanggapin ako? Naalala ko ang unang araw na dinala ko ni Maricar sa bahay nila. Nakaupo si Amalia sa plastik na upuan sa garahe. Hawak ang abaniko at unang sinabi sa akin,
Ano trabaho mo? Hindi, kumusta ka? Hindi, pasok ka? Trabaho agad. Sinagot ko noon, logistics supervisor po. Sabi niya, sakto. Kailangan ni Maricar ng lalaking marunong dumiskarte. Akala ko compliment iyon. Hindi ko alam, job description pala. Ma, sabi ko sa telepono, kung utang na loob ang usapan, baka pwede nating ilista, pero siguraduhin nating pareho tayong may resibo. Ibinaba ko ang tawag, hindi dahil tapos na, kundi dahil sapat na ang narinig ko. Pagkatapos noon, pumasok ako sa pinakamalapit na printing shop. Nagpascan ako ng lahat ng documents, toll receipts, delivery log, screenshot ng form, email ng bangko, call log, bank alerts. Ginawa kong PDF, nilagyan ng petsa at ipinadala kay Attorney Celeste. Paglabas ko, may message siya. Good, do not engage further. We prepare notice. Also request bank incident report. Hindi pa yun panalo. Sa totoo lang, mas bumigat pa ang loob ko. Dahil habang tumitibay ang ebidensya, tumitibay din ang katotohanang hindi aksidente ang ginawa nila. Plano iyon, at ang taong pinakamalapit sa akin ang nagbukas ng pinto para mapasok nila ang pangalan ko. Kinagabihan, tumawag si Edgar habang nasa biyahe ako pabalik sa bahay niya. Kuya, may nagpunta rito. Nanlamig ako. Sino? Si Dennis, hinahanap ka. Napahawak ako sa hawakan ng jeep. Anong sinabi? Sabi niya, ibalik mo raw ang card access. Sabi niya kung hindi, sasabihin daw nila sa barangay na tinatakasan mo ang obligasyon mo sa negosyo. Napatingin ako sa labas. Dumadaan kami sa kalsadang basa dahil sa biglang ambon. Kumakapit ang ilaw ng poste sa tubig sa aspalto, parang mahahabang guhit na nanginginig. Hindi na sila nagmamakaawa. Nagbabanta na. Edgar, sabi ko, huwag mo silang papapasukin. Kung bumalik, i-record mo lang mula sa loob. Huwag kang makikipag-away. Kuya, okay ka ba? Hindi ako agad nakasagot. Dahil ang totoo, hindi. Pero hindi ko na kailangang maging okay para gawin ang tama. Kailangan kong maging maingat. Yun muna. Pagdating ko sa bahay ni Edgar, nandun pa rin ang takot sa labas. Nasa bintana, nasa ingay ng motor na humihinto sa tapat, nasa bawat ring ng cellphone ko. Pero noong binuksan ko ang email ni Attorney Celeste, may draft na siya ng unang liham. Notice of Disputed Authority and Demand to Preserve Records. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako halos maiyak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas, may salita na ang nangyari sa akin. Hindi na siya simpleng iniwan ako. Hindi na siya simpleng away mag-asawa. Hindi na siya simpleng pamilya lang. May pangalan na, disputed authority, possible forged consent, unauthorized financial access. At kinabukasan, habang akala nila restaurant bill lang ang problema nila, may unang opisyal na papel na papunta ka kanila. Tahimik, malinis, may petsa, may lagda, at sa mundo ng mga taong sanay sa drama, yun ang bagay na hindi nila kayang takasan. Dumating ang unang counter-attack nila alas 7:15 ng umaga. Hindi galing kay Maricar, hindi galing kay Amalia, galing sa barangay. May message si Edgar na may tumawag daw sa kanya. Hinahanap ako, tungkol sa reklamo ng pamilya Pilapil. Sabi raw, ayaw ko raw makipag-ayos, tinanggal ko raw ang access sa business funds at pinapapabagsak ko raw ang kabuhayan ng dating asawa ko. Dating asawa. Hindi pa nga tapos sa papel, pero sa reklamo nila, tapos na. Tumawag ako kay Attorney Celeste. Expected, sabi niya. Huwag kang kabahan. Barangay mediation can help document, but we go prepared. Bring only copies. Originals stay with you. Pupunta ako? Pupunta ka. Tahimik. Walang sigaw. Kapag tinanong ka, sabihin mo, I am willing to mediate domestic matters, but financial fraud and disputed bank documents require formal review. Inulit ko iyon sa isip ko na parang dasal. Willing to mediate domestic matters. Financial fraud requires formal review. Noong hapon pumunta ako sa barangay hall na malapit sa dati naming bahay. Mainit sa loob,
May electric fan sa sulok na umiikot pero parang hinihipan lang ang init pabalik sa mukha ng tao. May amoy ng pawis, papel at kape. Sa isang mesa may dalawang lalaki na nag-aaway tungkol sa parking. Sa kabilang gilid, may matandang babae na naghihintay habang hawak ang payong. At sa gitna, nandoon sila. Si Amalia naka-blouse na floral, may panyo sa kamay. Si Manglito nakasombrero, tahimik. Si Dennis nakapamiwang. Si Maricar nakasuot ng beige dress na dati kong binili para sa binyag ng pamangkin niya. At si Brent nakaupo sa dulo, nakayuko sa cellphone. Pagpasok ko, agad umarte si Amalia. Ayan na siya, sabi niya sa lupon officer. Siya ko ang nanggigipit sa amin. Hindi ako sumagot. Umupo ako sa upuang itinuro sa akin. Inilapag ko ang folder sa mesa. Hindi ko binuksan agad. Sir Arthur, sabi ng lupon officer, ang reklamo po nila, pinutol niyo raw ang financial access sa negosyo at ayaw niyong makipag-coordinate. Tumanggo ako. Nilimitahan ko ang access sa personal account at guarantee ko dahil may unauthorized transactions at disputed authorization form. Disputed? Tanong ng officer. Bago ko makasagot, sumabat si Dennis. Drama lang yan. Galit lang siya kasi iniwan siya ng kapatid ko. Doon ako tumingin sa kanya. Hindi masama ang tingin ko. Hindi matalim. Diretso lang. Dennis, sabi ko, ikaw ba ang witness sa authorization form dated April 18? Nanigas ang panga niya. Si Maricar bahagyang napalingon sa kanya. Si Amalia agad nagsalita. Ano na namang iyang pinagsasabi mo? Binuksan ko ang folder. Inilabas ko ang kopya ng screenshot na pinadala ni Nora, pati ang delivery proof ko. May form na ginamit para ituloy ang guarantor support ko. Nakalagay, pinirmahan ko noong April 18. May witness na Dennis Pilapil. Inabot ko sa lupon officer ang kopya. Pero noong April 18, nasa Batangas ako mula umaga hanggang gabi. Narito ang toll receipt, delivery log, gas receipt at messages. Tahimik ang mesa. Hindi ako tumingin kay Maricar agad kasi alam ko na kapag tumingin ako sa kanya, baka may parte sa akin na maghanap pa rin ng paliwanag na hindi masakit. Pero siya mismo ang nagsalita. Arthur, baka nalimutan mo lang. Pagtaka ko, baka nalimutan ko lang? 11 taon kaming magkasama. Alam niyang gaano ako kaingat sa petsa, resibo at biyahe. Alam niyang ako ang taong nagtatago ng parking ticket kahit wala ng halaga. Alam niyang kapag sinabi kong nasa Batangas ako, may 4 na patunay iyon bago pa ako hingian. Hindi ko nalimutan. Sabi ko, marami kang pinipirmahan sa negosyo. Dagdag niya, mas mahina. Hindi ito receiving slip, authorization ito. Si Brent, na kanina pang tahimik, biglang nagtaas ng tingin. Wait, may authorization form? Hindi niya pinansin si Maricar. Sino ba yung nagbigay sa'yo? Baka gawa-gawa lang iyan. Doon ko nakita ang takot niya. Hindi sa mata, sa bilis ng pagsasalita. Kung gawa-gawa lang, then walang problema. Hihingi natin ng certified copy sa bangko. Hindi na kailangang umagot doon. Singit ni Maricar. Bakit hindi? Tanong ko. Natahimik siya. Sa loob ng barangay hall may tumunog ng cellphone. May batang umiyak sa labas. May motor na dumaan, malakas ang tambutso. Pero sa mesa namin, parang huminto ang lahat. Doon ko unang napansin ang kamay ni Maricar. Nakapatong sa bag niya. At sa zipper ng bag, may maliit na USB keychain na kulay silver. Kabisado ko yun. Ako ang nagbigay. USB yun kung saan niya inilalagay ang scanned permits, IDs, supplier contracts at bank forms. Noong una, shared drive namin yun para sa negosyo, pero nung lumaki ang away namin, siya na lang ang may hawak. Biglang bumalik sa akin ang memorya. Isang gabi, 2 linggo bago ako pinalayas, nakita ko siyang nasa dining table, nakabukas ang laptop. Nang lumapit ako, biglang isinara niya. Payroll lang, sabi niya. Pero hindi payroll ang nakita kong file name. MRA_signature_clear.png. MRA? Arthur M. Cruz. Signature clear. Doon may sumaksak sa dibdib ko. Hindi ko yun naalala agad dahil sa dami ng sakit nung mga araw na iyon. Pero ngayon habang nakikita ko ang USB sa bag niya,
kumpleto na ang higos ng ginawa nila. Hindi lang nila ginaya ang pirma ko. May file sila, may source, may intensyon. Maricar, sabi ko, halos pabulong. Nasa iyo pa ba yung USB ng scanned files? Namula ang leeg niya. Mabilis, pero nakita ko. Ano naman ngayon kung nasa akin? May file doon ng pirma ko. Tumayo si Dennis. Ano ba? Interrogation ba ito? Tinapik ng lupon officer ang mesa. Sir, maupo po tayo. Pero hindi na maibabalik ang dating katahimikan. Si Brent tumingin kay Maricar, dahan-dahan. May scanned signature siya? Para sa permits, depensa ni Maricar. Ginamit ba sa form? Tanong niya. Hindi siya sumagot. At iyon ang sagot na narinig naming lahat. Hindi pa iyon legal admission, hindi pa sapat para sa korte, pero sapat iyon para magbago ang tingin ni Brent. Sapat para mabura ang yabang ni Dennis. Sapat para mawala sa mukha ni Amalia ang luhang kanina pa niyang pinipilit palabasin. Dumiretso ang tingin ko kay Maricar. Bakit? Tanon ko. Isang salita lang. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan kong marinig. Baka, napilitan ako. Baka, si Mama ang may pakana. Baka, natakot ako. Kahit alin doon, masakit pa rin. Pero may kunting tao pa rin sa loob. Pero ang sinabi niya, akala ko kasi hindi mo namin kami pababayaan. Napangiti ako ng walang saya. Hindi niya sinabing, akala ko papayagan ako. Sinabi niyang, akala ko hindi nila ako pababayaan. Ibig sabihin, kahit niloloko nila ako, inaasahan nilang sasalo pa rin ako sa kanila. Doon ko naintindihan ang pinakamasakit. Hindi nila ako trinaydor dahil galit sila. Ginawa nila iyon dahil sigurado silang mahal ko silang sapat para hindi lumaban. Tumayo ako. Handa akong makipag-usap sa legal separation matters, sabi ko sa lupon officer. Pero tungkol sa form, sa bank access at sa forged authority, dadaan ito sa abogado at compliance. Arthur, tawag ni Maricar, ngayon may kaba na. Huwag mong sirain lahat. Lumingon ako sa kanya. Hindi ako ang nagsira. Lumabas ako ng barangay hall nang hindi lumilingon, pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang boses ni Brent sa loob. Maricar, ano ba talagang pinasok niyo sa akin? Hindi ko alam ang isasagot niya. Pero sa wakas, hindi na ako ang kailangang magpaliwanag sa kasinungalingan nila. Nung gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi dahil natatakot ako sa susunod nilang gagawin, sanay na ako sa takot nitong mga nakaraang araw. Ang hindi ko kayanin ay ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Maricar. Akala ko kasi hindi mo kami pababayaan. Parang kasalanan ko pa na natuto akong maglagay ng hangganan. Humiga ako sa manipis na kutsyon sa stockroom ni Edgar. Nakatingin sa kisame. Umiikot ang electric fan pero ang utak ko hindi humihinto. Iniisip ko kung kailan nagsimula. Nung una ba akong nagbayad ng utang ni Dennis? Nung hinayaan kong si Amalia ang magdesisyon sa bahay namin? Nung pinatawad ko si Maricar sa unang lihim niyang credit card debt dahil sabi niya nahihiya lang siya? Minsan, hindi isang malaking pagtataksel ang unang pumuputol sa'yo. Minsan, maliliit na, sige na paulit-ulit mong ibinigay hanggang akala nila wala ka ng karapatang humindi. Kinabukasan, may email mula kay Attorney Celeste. Nakahanda na ang notice sa Pamilya Pilapil at sa business email ni Maricar. 3 puntos ang laman. Una, disputed ang authorization form at lahat ng transactions na nakaasa roon. Pangalawa, kailangan nilang i-preserve ang lahat ng records, files, USB backups, chats at accounting documents. Pangatlo, anumang paggamit sa pangalan ko pagkatapos ng notice ay magiging dagdag na basihan para sa formal complaint. Binasa ko yun ng 3 beses. Hindi siya emosyonal, walang mura, walang bakit ninyo ginawa ito sa akin? Walang bakit ninyo ginawa ito sa akin? Pero habang binabasa ko, mas naramdaman kong pinoprotektahan ako ng bawat malamig na salita. Ipinadala iyon 9:02 a.m. 9:17 a.m., tumawag si Maricar. Hindi ko sinagot. 9:22 a.m., tumawag si Dennis. Hindi ko sinagot. 9:31 a.m., tumawag si Amalia. Hindi ko sinagot. 9:40 a.m., may message si Brent.
Sir Arthur, pwede ba kitang makausap ng personal? Hindi ko alam na sa account mo pala nakaasa ang ibang payments. Matagal kong tinignan ng message. Brent ang lalaking ipinangpalit nila sa upuan ko. Siya ang ipinagyabang sa kapitbahay. Siya ang bagong manugang na ipinakain sa handaan habang ako ang naglalakad palabas. Pero sa totoo lang, hindi ko pa alam kung gaano siya kadumi sa plano. Kaya hindi ko siya minura. Tinawagan ko si Attorney Celeste. Pwede ko ba siyang kausapin? Pwede, pero public place. Record notes after. Huwag kang magbibigay ng legal advice. Huwag kang mag-aalok ng deal. Makinig ka lang. Nagkita kami ni Brent sa isang maliit na cafe sa may timog. Umuulan ng mahina. Sa salamin, dumadaloy ang tubig parang malabong guhit. Si Brent, hindi na mukhang mayabang. Wala na ang postura ng lalaking nasa restaurant. Naka-gray shirt lang, basa ang dulo ng pantalon, at halatang kulang sa tulog. "Sir, hindi ko alam." Bungad niya. "Alin ang hindi mo alam?" "Na ikaw pala ang guarantor, na ginagamit nila ang supplementary card. Ang sabi sa akin, family business daw yon at ikaw daw ang bitter na ex na ayaw pumayag na makamove on si Maricar." Hindi ako nagsalita. Dahil masakit pa ring marinig yon kahit alam mong kasinungalingan. "Nag-invest ako," dagdag niya. Napatingin ako sa kanya. "Magkano?" "Hindi sobrang laki para sa iba, pero para sa akin malaking pera. 450,000 pesos. Sabi, papasok ako bilang operations partner pagkatapos maayos ang separation ninyo. Sabi, malinis ang accounts." Napahawak siya sa noo. "Nagbigay ako ng check, partial. Tapos nung nagka-problema sa restaurant, doon ko narinig na card mo pala." Doon ko nakita ang ikalawang layer ng plano. Hindi lang ako ang ginagamit, pati siya. Ako ang sasalo ng lumang obligasyon, siya ang magdadala ng bagong pera, si Maricar at ang pamilya niya ang mananatiling may hawak sa gitna. "May proof ka ba ng investment mo?" Tanong ko. Tumanggo siya. "May messages, may acknowledgement receipt na pinirmahan ni Dennis, pero hindi official receipt." "Keep them." "Sir, gusto kong umatras." "Then talk to your own lawyer." Napatingin siya sa akin, parang nagulat na hindi ko siya tinulungan agad. "Hindi kita kalaban kung wala kang kinalaman, pero hindi rin ako ang sasalo sa problema mo." Tumanggo siya ng mabagal. "Yun ang bago sa akin. Dati kapag may taong nahihirapan sa harap ko, ako agad ang gumagawa ng paraan. Ako ang nagpapahiram, ako ang nagtatawag, ako ang nag-aayos. Pero ngayon, natutunan kong pwedeng maawa nang hindi nagpapagamit." Bago kami maghiwalay, may sinabi siya. "Sir, may dinner sila mamaya sa Casa Villarreal ulit. I think they're trying to save face. Sabi ni Tita Amalia, may ibang card daw silang gagamitin, pero narinig ko si Dennis na may tinatawag kayam kungkol sa supplier hold." Kumunot ang noo ko. Supplier hold? Oo, may delivery raw na hindi i-release kasi naka-flag ang account. Hindi ko alam yun. Ibig sabihin, gumagalaw na ang domino kahit wala akong ginagawa. Pag-alis ni Brent, nag-message ako kay Miss Larnie. Tinanong ko kung may bagong attempts sa business credit line. Sumagot siya after 20 minutes. "Sir, there were attempts to request release under previous guarantor arrangement held due to dispute flag." Napaupo ako ng mas tuwid. Hindi lang card, pati delivery release, pati supplier credit, pati pagpapanggap nilang tuluyang big negosyo kahit basag na ang ilalim. 7:00 ng gabi, habang kumakain ako ng lugaw sa kanto malapit kina Edgar, tumunog ang cellphone ko. "Amalia," sinagot ko. Hindi dahil gusto kong makipag-away, kundi dahil alam ko na kapag galit siya, nakakalimutan niyang mag-ingat. "Arthur," sigaw niya. Sa background may ingay ng tao, may musika, may waiter na nagsasabing, "Ma'am, settlement na po ng bill." "Ano na naman ang ginawa mo? Bakit hindi gumagana ang card ko? Bakit naka-hold ang supplier namin?" Hindi ako nagsalita. "Sagutin mo ako, pinapaiya mo kami sa harap ng mga tao." Hinihigop ko ang lugaw. Mainit, halos mapasubo ako sa pait ng luya. "Ma, nakadispute ang account dahil may pirma roon na hindi ako." Pirma-pirma, puro kapirma, pamilya tayo. Hindi kapag ginagamit ninyo ang pangalan ko nang hindi ako pumapayag. Nagpapaganti ka lang.
No, sabi ko, nagpapahinto ako. Narinig ko si Maricar sa background, mas mahina. Ma, baba mo na. Pero tuloy si Amalia. Wala kang awa. Alam mo bang mapapahiya si Maricar dito? Alam mo bang maaalis si Brent kapag nalaman niya lahat? Doon ako natahimik. Lahat. Hindi niya sinabing kapag naniniwala siya sa iyo. Sinabi niya kapag nalaman niya lahat. At dahil naka-record ang tawag ko, gamit ang legal advice na notes at sariling phone log, alam kong ang linyang iyon ay hindi lang galit. Slip iyon. Maliit, pero malinaw. Ma, ano ang lahat? Biglang tahimik. Sa kabilang linya, tila may kumuha ng cellphone. Boses ni Maricar ang sunod. Arthur, please, wag na ngayon. May ingay ng basong inilabas ng madiin. May lalaking sinabing, ano bang nangyayari? Siguro si Brent, siguro supplier, siguro bisita na hindi dapat makarinig. Maricar, sabi ko, hindi ako ang pumili na ngayon. Nang gabing iyon, hindi ko sila sinigawan, hindi ko sila pinuntahan, hindi ako nagpakitang gilas sa restaurant. Pinakinggan ko lang ang tawag hanggang sila mismo ang nagbaba. Pagkatapos, isinulat ko sa notebook, 7:18 p.m. Amalia stated, aalis si Brent kapag nalaman niya lahat. Possible knowledge of concealed facts. Call retained. Pagkasulat ko, saka ko naramdaman ng bigat sa dibdib. Hindi ako natuwa sa pagkapahiya nila. Hindi yun ang klaseng saya na hinahanap ko. Ang naramdaman ko ay mas matahimik, mas malalim. Parang isang pintong matagal nilang ikinandad sa loob ko ang unti-unting bumubukas. At sa likod ng pintong iyon, hindi galit ang naghihintay, kundi ang taong matagal kong iniwan para lang manatili sa pamilya nila. Ang sarili ko. Kinabukasan, hindi na tawag ang dumating. Sulatan na. May email si Attorney Celeste na naka-forward sa akin. Formal reply mula sa panig ni Maricar, gamit ang abogado na kinuha ng pamilya Pilapil. Maayos ang mga salita. Malamig, pero ramdam ko agad ang laman. Pinalalabas nilang kusang loob kong pinayagan ang paggamit ng credit line at ngayon daw ay bigla akong umatras dahil sa galit sa paghihiwalay. May isang linya roon na matagal kong tinitigan. Our client maintains that Mr. Cruz had full knowledge of the business continuity arrangements. Full knowledge. Kakaiba talaga kapag ang kasinungalingan nilagyan ng legal font, parang nagiging desente sa unang tingin. Parang kung hindi ka marunong huminga ng malalim, mapapaniwala ka na ikaw ang nalilito. Tumawag si Attorney Celeste. Nabasa mo? Oo. Expected, next move nila, gagawin nilang marital dispute ito. Gusto nilang ipakita na emosyonal kayang. Hindi ba ganun nga tingin ng lahat? Then we stop giving them emotions. We give them records. Doon nagsimula ang totoong domino. Hindi restaurant, hindi card, hindi handaan. Records. Una, nag-request si Attorney Celeste ng certified copies mula sa bangko. Pangalawa, nagsumiti kami ng notarized statement na hindi akin ang pirma sa disputed authority. Pangatlo, hiniling naming i-preserve ang CCTV sa branch kung saan raw inabot ang form. Pang-apat, nagpadala kami ng demand sa Pilapil Events and Supply para ilabas ang accounting records ng huling 6 na buwan. At panglima, si Nora. Nagkita kami sa isang maliit na notary office sa May Kamuning. Naka-faded pink blouse siya, hawak ang envelope na halos lamukot na sa higpit ng pagkakahawak. Sa tabi niya, ang kapatid niyang lalaki, nakamasid, parang handang sumugod kung may mangyari. Sir, sabi niya, pasensya na ngayon lang ako nagsalita. Umiling ako, hindi ikaw ang may kasalanan. Pero nakita ko po, natakot ka. Tumango siya, namula ang mata niya. Sa affidavit niya, hindi niya sinabing alam niya ang lahat. Hindi siya nag-imbento. Iyon yung ipunayo ni Attorney Celeste, kung ano lang ang personal niyang nakita, narinig at ginawa. Nakita niya na may draft form na mali ang petsa. Narinig niyang pinapahanap ni Amalia ang scanned signature file ko. Tinanggihan niyang i-backdate ang ledger entry. At 2 araw pagkatapos noon, tinanggal siya sa trabaho.
Hindi iyon eksena may sigawan, pero habang pinipirmahan niya ang affidavit, nanginginid ang kamay niya. Doon ko naintindihan na may mga taong hindi kumakalaban dahil matapang sila. Kumakalaban sila dahil mas nakakapagod ng matakot. Pagkatapos ng notaryo, tinanong niya ako, "Sir, mapapahamak ba ako?" "Hindi ko maipangangakong hindi ka nila tatakutin," sabi ko, "pero hindi ka na mag-isa." Iyon lang, pero umiyak siya. At sa pag-iyak niya, mas lalo kong naramdaman na hindi na ito tungkol sa akin lang. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang unang matinding resulta. Nag-reply isa sa suppliers. Dahil may dispute sa guarantor authority, pansamantalang hindi nilang ititigil ang release ng equipment at ingredients sa Pilapil Events and Supply hanggat walang updated payment arrangement. Hindi raw nila gustong makialam sa personal issue, pero hindi sila pwedeng mag-release under questionable authority. Questionable authority. Isa na namang malamig na salita na mas masakit kaysa mura. Sumunod, ang bank compliance. Nakita raw na ang form na may petsa ng April 18 ay nakalag sa system bilang document uploaded April 21. Hindi pa final conclusion pero sapat na para i-flag ang account for enhanced review. Nang mabasa ko iyon, hindi ako tumalon sa tuwa. Hindi ako nagdiwang. Umupo lang ako sa gilid ng kama ni Edgar, hawak ang cellphone, kasi ang ibig sabihin noon, tama ako. At minsan, mas masakit pang mapatunayan na tama ka, kasi kapag tama ka, wala ka ng ilusyon na aksidente lang, wala ka ng pwedeng panghawakan na baka hindi sinasadya. Sinadya nila. Kinagabihan, nag-message si Brent. "Sir, may pwede ba akong ibigay sa lawyer mo?" Pinakita ko kay Attorney Celeste. Sagot niya, "Let him send through email, no private meeting muna." Isang oras pagkatapos, dumating ang mga screenshots, chats nila ni Dennis, na andun ang usapan tungkol sa 450,000 pesos investment, na andun din ang linyang hindi ko makalimutan. "Dennis, huwag kang mag-alala kay Arthur. Kahit umalma yan, di yan maghahabol. Mabait yan masyado." Matagal kong tinitigan iyon. Mabait masyado. Iyon pala ang tawag nila sa taong ginagatas. Hindi mapagbigay, hindi pamilya, hindi maaasahan. Mabait masyado. Sumunod na screenshot galing kay Maricar. "After signing, we'll shift support to you gradually. For now, gamitin muna existing facility para hindi ma-delay." Existing facility. Ako yun. Hindi na pangalan, hindi na asawa, hindi na tao. Facility. Doon ako unang napasandal at napahawak sa dibdib, hindi dahil kinapos ako ng hininga, kundi dahil may parte sa akin na parang huling beses nang sumakit. Parang napagod na rin ang puso kong masaktan. Kinagabihan, may tumawag sa barangay. Gusto raw ng pamilya Pilapil ng panibagong pag-uusap, this time kasama raw ang abogado. Sabi ni Attorney Celeste, "Pwede, but we do not negotiate under pressure. We listen." Sa barangay hall, iba na ang muka nila. Si Amalia wala ng panyo, si Dennis hindi na nakapamiwang, si Maricar tahimik, si Brent nasa kabilang side na ng mesa kasama ang sarili niyang abogado. Doon ko unang nakita ang epekto ng domino. Hindi sila bumagsak dahil sinigawan ko. Bumagsak sila dahil nagkabanggaan ang kasinungalingan nila sa kani-kanilang interes. Nagsalita ang abogado ni Brent. Humihingi raw sila ng return of investment kung hindi mapapakita ang malinaw na documents ng partnership. Nagulat si Amalia. "Ala ka ba, pamilya tayo kay Brent?" Hindi sumagot si Brent agad. Tinignan niya ako, tapos kay Maricar. "Ala ka ko rin po," sabi niya. Sa isang pangunyusap, narinig ko ang sarili kong nakaraan. Iyon din ang akala ko noon, at iyon din ang dahilan kung bakit maraming tao ang nauubos dahil akala nila sapat nang sabihin ng iba na pamilya kayo. Pero ang tunay na pamilya, hindi ginagamit ang pangalan mo habang pinapalayas ka. Pagkatapos ng meeting sa barangay, hindi na makontrol ni Amalia ang istorya.
Noon, sanay siyang isang iyak lang, isang kwento lang sa kapitbahay, isang kawawa namang kami lang, umiikot na ang mundo pabor sa kanya. Pero ngayon, hindi na kapitbahay ang kausap niya. Bangko, supplier, abogado, bookkeeper, investor. At lahat sila hindi nadadala sa panyo. Doon nagsimula ang pagkawasak ng porma nila. Una, umatras ang Casa Villarreal Events Hall sa susunod nilang booking. Hindi dahil gusto silang ipahiya, kundi dahil hindi na clear ang previous balance at nagkaroon ng failed payment attempts. Pangalawa, nagpadala ng notice ang supplier ng catering equipment. Kung hindi maaayos ang outstanding obligations, kukunin nila pabalik ang ilang items na nasa consignment arrangement. Pangatlo, nagtanong ang dalawang regular clients kung bakit delayed ang deliveries nila. At pang-apat, ang pinakamasakit para kay Amalia, kumalat sa loob mismo ng maliit nilang circle na hindi pala fully paid ang handaan nila. Hindi ko iyon ipinakalat. Hindi ko kailangan. May mga kasinungalingang kusa ng lumalabas kapag hindi mo na binabayaran ang takip. Noong linggo ng hapon, bumalik ako sa bahay namin kasama si Edgar at isang barangay representative para kunin ang natitira kong gamit. Ayaw ko sanang pumasok, pero may ilang dokumento pa akong naiwan. Old tax files, insurance papers, personal notebooks at hard drive ko. Pagbukas ng gate, tahimik ang bahay. Iba ang tahimik na iyon. Hindi ito katahimikan ng pahinga. Katahimikan ito ng bahay na kakasigaw lang at pagod na ang dingding. Sa sala, nakaupo si Mang Lito. Hindi niya ako tinignan. Sa dining table may mga papel, resibo, at basong may kalahating kape. Sa kusina, may amoy ng ulam na napabayaan, parang ginisang gulay na matagal nang nasa kawali. Si Amalia ang sumalubong sa amin. "Bilisan mo," sabi niya. Wala na ang lambing, wala na ang iyak, pagod naggalit na lang. "Dadaan lang ako sa kwarto," sabi ko. "Wala ka ng kwarto rito." Tumanggo ako. "Kaya kukunin ko na ang naiwan." Sa hallway, nakasalubong ko si Maricar. Payat ang mukha niya. Wala ang pulang kuko. Nakapusod ang buhok. May dark circles sa ilalim ng mata. Ilang taon ko siyang minahal kaya kahit nasaktan ako, hindi ko kayang hindi mapansin kapag pagod siya. "Arthur?" sabi niya. Huminto ako. Si Edgar nasa likod ko. Ang barangay representative nasa sala. Lahat documented, lahat may saksi. "Ano?" tanong ko. "Pwede ba tayong mag-usap?" "Dito." Napatingin siya sa paligid. "Private sana." Hindi na ako nakikipag-private sa taong gumamit ng pirma ko. Parang tumama sa mukha niya. Hindi sampal, mas tahimik, mas totoo. Nagkamali ako. Hinintay ko ang kasunod. Dati kapag sinabi niya iyan, ako agad ang sasalo. Sasabihin kong okay lang, sasabihin kong ayusin natin, sasabihin kong pagod ka lang, na-pressure ka lang, mahal kita kaya naiintindihan ko. Ngayon, hindi ako nagsalita. Kaya napilitan siyang ituloy. Si Mama ang nagpilit. Sabi niya kung hindi natin itutuloy, babagsak ang negosyo. Sabi niya, ikaw naman ang tumulong mula umpisa, kaya hindi mo rin kami papabayaan. "Tapos ikaw?" tanong ko. Napaiyak siya. "Akala ko makukumbinsi kita pa pagkatapos. Pagkatapos niyong papirmahin palabas?" Wala siyang sagot. Doon ko naramdaman ng kakaibang lungkot. Hindi na galit, lungkot na malinaw. Kasi may mga taong hindi ka talaga piniling saktan sa simula. Pero pinili nilang hindi ka protektahan nung kailangan mo. At minsan, iyon ang mas mabigat. Pumasok ako sa kwarto. Amoy kulob. Nandun pa rin ang side table ko. Wala na ang picture namin. Sa drawer, nakita ko ang mga lumang papel. Sa ilalim ng cabinet, nandoon ang hard drive. At sa isang kahon, nakita ko ang maliit na sobre ng resibo noong unang taon ng negosyo. Habang kinukuha ko iyon, pumasok si Maricar sa may pinto pero hindi lumapit.
May settlement offer, sabi niya. Gusto ni Mama, bayaran na lang paunti-unti. Hindi si Mama ang dapat magsabi. Ako? Kayong lahat na gumamit. Napayuko siya. Nagsalita si Nora. Nagbigay si Brent ng screenshots. May bank compliance review. Kung gusto ninyong hindi na lumaki, kailangan ninyong ibalik ang mali, aminin ang disputed transactions at itigil ang paggamit sa pangalan ko. Paano ang negosyo? Tinignan ko siya. Sa tanong niyang iyon, doon ko narinig na kahit nag-sorry siya, hindi pa rin ako ang una niyang iniisip. Negosyo pa rin. Hindi na negosyo ko yan, sabi ko. Pero ikaw ang nagsimula. Oo, at kayo ang sumira. Paglabas ko ng kwarto, dala ko ang 2 kahon at 1 bag. Sa sala, narinig kong nakikipagtalo si Amalia sa telepono. Hindi kami scammer. Delay lang yan, sigaw niya. Sa kabilang linya, hindi ko alam kung sino. Supplier siguro, client, o baka si Brent. Hindi ko na kailangang malaman. Habang palabas kami ng gate, biglang tumawag si Dennis. Nasa loob lang ng bahay pero tumawag pa rin. Hindi ko sinagot. Lumabas siya mula sa kusina, hawak ang cellphone, pawis ang loho. Kuya Arthur, sandali. Huminto ako. Hindi niya ako tinawag na kuya sa barangay. Hindi niya ako tinawag na kuya sa restaurant. Ngayon lang, noong kailangan niya. Pwede bang huwag mo nang isama pangalan ko sa complaint? Halos pabulong niyang sinabi. Witness lang naman ako. Pinapirma lang ako ni Mama. Alam mong wala ako noong April 18. Napakurap siya. Alam mo? Ulitin ko. Hindi ko sigurado. Dennis? Napayuko siya. Doon, sa unang pagkakataon, nawala ang yabang niya. Alam ko, sabi niya. Tahimik ang paligid. Kahit si Edgar hindi kumibo. Pero sabi nila, formalidad lang yan. Napangiti ako ng mapait. Formalidad. Ganun pala nila tawagin ang panluloko kapag hindi sila ang mananagot. Kung gusto mong mabawasan ang pananagutan mo, mangsabi ka ng totoo sa abogado mo. Hindi sa akin. Hindi ako ang korte. Umalis ako nang hindi naghihintay ng sagot. Sa labas, bumuhos ang ulan. Hindi malakas. Sakto lang para basain ang lupa, ang bubong, ang alikabok sa windshield ng mga nakaparadang kotse. Umupo ako sa sasakyan ni Edgar, yakap ang kahon ng lumang resibo. Kuya, sabi niya, okay ka? Tinignan ko ang bahay. Sa bintana, nakita ko si Maricar. Hindi na siya umiiyak, nakatingin lang. At sa unang pagkakataon, hindi na ako naghintay na sundan niya ako. Hindi pa, pero paalis na ako roon. Hindi lang sa bahay, sa dating ako. Ang settlement ay hindi nangyari sa isang esenang may sigawan. Hindi rin sa korte na puno ng tao. Nangyari iyon sa maliit na conference room ng opisina ni Attorney Celeste, 3:00 ng hapon, habang umuulan sa labas at may mahinang tunog ng printer sa kabilang kwarto. Naroon ako, naroon si Maricar, naroon si Amalia, pero hindi na siya nagsasalitang malakas. Si Dennis, nakayuko. Si Brent, kasama ang abogado niya. At sa dulo ng mesa, ang 2 abogado na halos puro papel ang hawak, hindi emosyon. Iyon ang bagay na hindi sanay ang pamilya Pilapil. Kapag puro emosyon, malakas sila. Kapag papel na ang kaharap, nauubusan sila ng esena. Ang napagkasunduan, ibabalik nila ang unauthorized charges na nalink sa supplementary card at disputed business access. Magbabayad sila ng bahagi agad mula sa perang natitira sa business account at ang natitirang halaga ay hulugan sa ilalim ng written agreement. Ang supplier obligations na hindi ko inauthorize ay ililipat sa pangalan ng business at aalisin ang personal guarantee ko pagkatapos ng bank review. Si Dennis ay magsusumite ng written statement tungkol sa pagkaka-witness niya sa form. Si Maricar naman, pipirma sa admission na walang pahintulot kung ginamit ang scanned signature file sa internal processing documents. Hindi niya ginamit ang salitang forgery sa unang draft. Pinabago ni Attorney Celeste, hindi para saktan siya, kundi para hindi na muling palambutin ang totoo.
Pagdating sa public correction, doon muling nagtaas ng boses si Amalia. Kailangan pa ba iyon? Pamilya pa rin naman kami. Napatingin ako sa kanya. Pamilya niyo si Maricar. Ako, ginawa niyong pangalan sa papel. Tahimik siya. Ang public correction ay hindi live video, hindi post na may iyakan, hindi pagpapaluhod. Mas simple, mas mahirap para sa kanila. Isang written notice sa suppliers at sa 2 clients na dati nilang sinabihan na ako raw ang dahilan ng delay. Nakasaad doon na ang delays ay dahil sa internal authorization dispute at hindi dahil tumakas ako sa obligasyon. Nakasaad din na hindi na ako authorized representative or guarantor ng Pilapil Events and Supplies moving forward. Walang drama, pero ibinalik noon ang pinakamahalagang kinuha nila. Hindi pera, pangalan. Pagkatapos pirmahan ng settlement, akala ko may mararamdaman akong matinding saya. Akala ko gagaan agad ang dibdib ko. Akala ko may esenang parang sa pelikula. Lalabas ako ng building, sisikat ang araw, tapos na lahat. Pero hindi ganun ang buhay. Paglabas ko, umuulan pa rin. May tubig sa gilid ng kalsada, may basang resibo na nakadikit sa kanal, may jeep na puno ng pasahero. May taong nagmamadaling tumawid, hawak ang bag sa ulo. Normal ang mundo, kahit katatapos lang ng isa sa pinakamabigat na laban ng buhay ko. Sumunod si Maricar sa akin sa lobby. "Arthur?" Tawag niya. Huminto ako pero hindi na ako lumingon ng buo. "Salamat," sabi niya. Napakunot ako ng noo. "Para saan?" "Sa hindi mo pagpapakulong kami agad." Matagal akong hindi makapagsalita. May parte sa akin na gustong sabihing, dapat lang kayong managot. May parte rin na gustong itanong, mahal mo ba talaga ako kahit minsan? Pero sa huli ang lumabas sa bibig ko ay mas payak. Hindi kita iniligtas. Pinili ko lang na iligtas ang sarili ko nang hindi nagiging katulad nyo. Napaluha siya. Noon, kapag umiiyak si Maricar, parang automatic na gumagalaw ang kamay ko para punasan ang mukha niya. Ngayon, nanatili ang kamay ko sa gilid. Hindi dahil wala na akong puso, kundi dahil natuto na akong hindi lahat ng luhang nakikita ko ay responsibilidad kong patuyuin. "Pwede pa ba tayong mag-usap minsan?" tanong niya. "Sa abogado muna habang may pending obligations." Napapikit siya pero tumango. Lumabas ako ng building mag-isa. Pagdating ko sa sidewalk, binuksan ko ang payong na hiniram ko kay Edgar. Medyo sira ang isang tadya kaya tabingi ang bukas, pero sapat para hindi ako tuluyang mabasa. Parang ako, hindi buo gaya ng dati, pero sapat para magpatuloy. Lumipas ang 3 buwan. Hindi biglang gumanda ang buhay ko. Hindi ako nanalo sa loto, hindi ako naging CEO, hindi ako bumili ng malaking bahay para ipakita sa kanila na mali sila. Ang ginawa ko, mas tahimik. Nagrent ako ng maliit na studio unit sa Cubao, 1 kama, 1 mesa, 2 plato, 1 electric kettle. Sa unang linggo, ang lungkot. Sa ikalawa, mas lungkot pa. Sa ikatlo, nagsimula akong magluto ulit ng almusal para sa sarili ko. Hindi para may patunayan, kundi dahil kailangan kong alagaan ang taong matagal kong pinabayaan. Ako. Nag-ayos ako ng bagong consulting work sa logistics. Hindi kasing laki ng dati pero malinis. Walang kamag-anak na biglang hihiram. Walang business partner na gagamitin ng pirma ko. Walang bahay na kailangan kong pasukan ng nakayuko. Si Nora, nakahanap lang trabaho sa accounting office. Minsan nag-message siya ng, "Sir, salamat kasi hindi mo ako iniwan sa gulo." Sinagot ko siya, "Ikaw ang nagsabi ng totoo. Iyon ang nagligtas sa ating pareho." Si Brent, tuluyang umatras sa Pilapil business at nakuha ang parte ng pera niya sa settlement. Hindi kami naging makaibigan, pero minsan sapat na ang hindi kayo nang magkalaban. Si Dennis, nagsumiti ng statement. Hindi ko alam kung nagbago siya. Hindi na trabaho ko yun. Si Amalia, ayon sa narinig ko, hindi na masyadong lumalabas sa mga handaan. Siguro dahil wala na siyang kayang ipagmalaki. Siguro dahil napagod na rin siyang magkunwari. At si Maricar. Minsan nagpadala siya ng sulat. Hindi text, hindi chat, sulat. Hiningi niya ang tawad,
Hindi perpekto ang sulat. May parte pa ring dinipensahan niya ang sarili niya. May parte pa ring sinabing na pressure siya. Pero sa huling pahina, may isang linyang tinanggap ko bilang pinakatotoong kaya niyang sabihin. Ginamit mo ang kabaitan mo dahil akala mong hindi mauubos. Hindi ko siya sinagot agad. Pagkalipas ng 1 linggo, nagpadala ako ng maikling reply. Hindi naubos ang kabaitan ko. Natuto lang itong magkaroon ng bantay. Iyon ang aral na gusto kong iwan sa inyo. Hindi masamang maging mabait, hindi kahinaan ng magbigay, hindi katangahan ng magmahal ng buo. Pero kapag ang kabaitan mo ay ginagamit na para burahin ang karapatan mo, hindi ka na nagmamahal, pinapayagan mo na silang ubusin ka. May mga laban na hindi kailangang maingay, may mga panalo na hindi kailangan ng palakpakan. Minsan, ang pinakamalakas na paghihiganti ay hindi ang ipahiya sila sa harap ng lahat, kundi kunin pabalik ang pangalan mo, ang respeto mo, at ang katahimikan mong matagal nilang ninakaw. Ako si Arthur Cruz. Pumirma ako sa hiwalayan na akala nila katapusan ko. Pero sa huli, hindi pala ako pumipirma para mawala. Pumirma ako para makalaya. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa pakikinig. Kung may natutunan ka sa kwento ko, i-like mo ito, mag-subscribe at i-share sa taong kailangan maalala na hindi lahat ng pagtitiis ay pagmamahal. Mag-comment ka rin ng may hangganan din ang mabait. Baka may isang taong makabasa niyan ngayon at maisip niyang panahon na para iligtas ang sarili niya.